Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Nagbabalik ulit, Giovanni B. So may dinala sa atin dito stock to. Sabi na may-ari simula pa ng pandemic ay in-stock na to kasi nasira na nga. In-stock na. Ngayon lang pinapaayos. Nung binuksan ko yan, nakita ko ang daming dumi. Saka medyo may mga kalawang ng konti yung mga pre-drive. So ang gagawin ko muna siguro nito ay nilinisan para maalis yung mga dumi dyan sa pinaka main board natin. Yan, kita nyo ba? Ang rumi, diba? So simula ng pandemic daw nasira to, tapos in-stock na nila. Ngayon lang ulit ipapaayos. So sabi ko nga, nung tinignan ko ang daming mga kinalawang na, baka almost mapalitan na tong mga kinalawang na to. Sabi nila, sige, okay daw, ayusin kasi saka medyo matagal na to sa kanila. Yan, kinat ko na nga mga ka-G-Lovers. Tinirahan ko lang para may guide tayo mamaya kahit kabisado na natin. So kita nyo, ang dami ng dumi, saka yung mga parts dyan kinalawang na. Saka ito medyo bali-bali na. Ipapalitan ko na lang yan mamaya siguro. So ito, kita nyo, may history na rin ito ng repair. Yan yung tone control nya. Titingnan natin kung may problema pa ba dyan or wala na. Kasi nung tinignan natin parang okay naman, hindi naman marumi. So mamaya ko na lang siyang testing. Importante ito, unahin ko muna itong pinaka main amplifier natin. So nandito na tayo sa CR para hugasan. So mas maganda kung may content pressure sana yung hose nyo, o may pang wash kayo nyan. So ako wala, kaya ang ginawa ko na lang, ginamitan ko ng tabo, tapos yan, hinugasan ko gamit yung brush. So yan, naalis-alis na kahit paano yung rumi. So papatuyuan lang natin to, tapos saka na tayo mag troubleshoot. Isa-isa natin yung mga parts na nakita natin na may kalawang, tanggalin natin at palitan. So bali dito, yan, pinatuyo ko na siya. Yan, kita nyo, pinatuyo ko na. Yan, tirik na tirik yung araw dyan mga ka-G-Lovers. Oh. Mga bandang 8:30 yata to. Oh. Parang 8:30 yata to, bandang 8:30 nung hinugasan ko yan. So ito, hinugasan ko na siya mga ka-G-Lovers. So yan, natuyo na rin. May mga puti pa nga konti. So wala akong WD-40. Mas maganda sana kung may WD-40 ka, para pag in-spray mo yun dyan, lalo na yung penetrating oil, tanggal yan yung mga kulay puti-puti pa rin, parang rumi. Talagang tanggal yan. Pati yung may mga kalawang dyan, tatanggal talaga. So ito yung isa nakita kong si 2073, bali yung pa, papalitan ko na lang yung mamaya. Tapos ito mga pre-drive natin, para itong drive sa relay, kailangan tanggalin at palitan na rin. So yan o, yung 4148 na signal diode natin, bali na rin. Yan pa o, bali-bali na dahil sa kalawang. So matagal kasi ito na stock. Sa mga ganito, yung pag-restore nito ay medyo komplikado, medyo mahirap kasi marami ka siyang kailangan mong dito titingnan. Tapos kung may mga problema pang iba, siyempre hahanapin mo pa rin yan. Yan, tinanggal ko na siya. Bali yan, tinanggal na natin siya mga ka-G-Lovers. Yan, meron na tayong pampalit. Yan, naka-ready na. So nilat ko na siya kasi ganun din, may mga kalawang ng konti, ganun din yan. Pag hindi natin siya pinalitan, baka katagalan o mga ilang buwan lang ay bumalik ulit kasi may kalawang na nga. Kaya inobliga ko na lang na palitan ko na lang siya yung mga pre-drive. Yung output ay hindi ko naman muna pinalitan, mukhang wala naman kasing shorted dyan. Yan, nakikabit na natin. Tapos meron pa akong nakita mga resistor na medyo may mga kinalawang yan. So yan pa yung papalitan natin, yan o, mga resistor.
Pero yung mga transistor may kalawang, napalitan na natin. Yan po. Yan, kita nyo mga ka-G-lovers, napalitan na natin yan. So, yung resistor naman ang papalitan natin. So, kita nyo, yan. Pati yung iba palang resistor, ganun din pala. Medyo may kalawang na rin. So, siguro, naisip-isip ko, mas maganda kung palitan ko na lang almost lahat yata to. Para maging okay na kasi medyo may kalawang na rin ng konti. Mura lang naman yung resistor. So, kahit nakakapagod o mabusisi, kailangan natin gawin para sigurado tayo. So, pinalitan ko lang tong lahat. Bali, pag tinignan mo siya maigi, yan, meron pang mga kalawan ng konti. Kaya, sabi ko, obligado na lang napalitan na lang ito. Yan, yung iba, napalitan ko na dyan, pero hindi pa rin ako nakontento. Kasi mas gusto ko yung mapalitan na rin yung iba, para sigurado talaga. Yan, kinat ko na yung output pala dyan mga ka-G-lovers, kasi bago tayo mag-test ng ganito o magpapalagin tayo nito, kailangan ikat muna natin yung o tanggalin natin itong output para matest natin muna yung biasing kung normal na. Pag normal na, sige, hindi mo na siyang ikabit. So, ganyan yung pag troubleshoot. Yan, napalitan ko na siya o inaayos ko na rin yung mga resistor. Medyo malaki yung kinabit ko, 1/2. Wala kasi akong 1/4. So, almost marami yung napalit natin mga ka-G-lovers dahil sa may mga kalawang talaga. Obligado na. Sinasabi ko nga, obligado na. Kailangan na talagang palitan. So, sinaayos ko na siya. Diba? Napakaganda na siyang tignan. Yung iba naman ay hindi ko na inalis kasi okay pa naman. Wala talaga siyang kalawang. Yung mga talagang may kalawang lang ang tinanggal ko. Yan, naparalitan na natin yan lahat. So, next natin ito, syempre, i-voltage biasing ko to muna. Tapos, kabit natin yung mga output pag good yung biasing. Yan, itest natin yung voltage biasing nito mga ka-G-lovers. So, yan, ayusin ko lang. So, ayan, kita nyo, 0.4. Ang ganda na ng biasing natin. 0.4. 0.4. 0.4. Yan. 0.4. 0.4. So, wait lang. Hindi lang na contact na maigi. 0.4. Yun, 0.4 din yan. So, almost lahat na 0.4. So, ibig sabihin, napakaganda yung pagka-biasing natin. Kasi napalitan natin yung mga resistor at yung mga pre-drive. So, medyo madami-dami yung mga napalit natin. Okay lang kasi mura lang naman yan. Napakaliit lang yan. Yung mga resistor, 2 pesos lang yan dito sa amin. Iwan ko lang sa ibang lugar. Pwedeng mura yan or pwedeng mahal. So, yan o. Pati yung C2073, pinalitan ko na. Sabi ko nga, dali nang mabali yung paa. Kaya pinalitan ko na siya mga ka-G-lovers. So, next natin, kabit ko na yan dyan. Tapos, itong control naman ang i-check natin. Yan, ikabit na natin yung mga output. So, resolder ko na lang yan. Yan, i-resolder ko na lang yan. Mga paa na yan para magdikit. Tapos, dahil okay na yung biasing, next natin yan ay, yan o, ikabit na natin. Mag-check pala muna tayo ng audio. Mag-audio test muna pala tayo bago natin siya ikabit pala. So, tara, audio test muna natin to. Bale, okay na mga ka-G-lovers, both left and right, okay na rin yung audio niya. So, ito pa, lilinisan ko na yan mga ka-G-lovers. Kita nyo medyo makintab na nga. Kasi ang rumi talaga, parang ang dumi-dumi. Yan. So, may problema pa pala ito mga ka-G-lovers. Napansin ko yung mga control button natin dyan o yung sa baba, yung base treble mid, tapos iba pang antitigas. So,
obligado siguro na naman tayo magpalit niyan kahit okay na, tumutunog na naman. Ayan na mga ka-J-Lovers, tumunog na naman. Kaya lang ito yung sinasabi ko sa inyo, medyo matitigas na yung mga pihitan dito. Nagkabali-bali na nga, yan o, nabasag-basag pa yung mga plastic niya. Yan, nabali na o, naiwan na. So, kailangan ko na siyang palitan din yung mga control natin dyan. Kasi antitigas na nga. So, pati yung ano pala nito, yung main volume ay pinalitan ko na rin dyan. So, yan o, basag-basag na, putol-putol na o, diba? Kailangan na talaga siyang palitan. Pati na rin to, palitan ko na rin yan o. Medyo may corrosion na yung isa bali na rin yung kalahati niyang ano, yung pihitan. So, obligado na rin magpalit. So, ito hindi ko siya nahugasan. So, okay lang. Konti lang naman yung may kalawang dyan. Nilinisan ko lang ng brush. Okay na. Yan, napalitan na natin siya. Almost lahat ko na siya pinalitan, no. Tapos ito, yung sabi ko sa inyo, yung main volume natin ay obligado na rin akong palitan kasi medyo pag ginagalaw ko, iba yung tunog niya, para siyang nagragasak din ng konti. So kahit linisan ko, ganoon pa din dahil siguro sa sobrang stock nito, kaya nagkaganon. So ang tagal bago nila pinaayos, simula pa daw ng pandemic ko nasira, ngayon lang pinaayos. Bali, itong connection naman na to ay kinalawang na, pinalitan ko na siyang yung mga pin niya gamit yung sa cable wire mga ka-J-Lovers. So bali dito mga ka-J-Lovers, tapos ko na siya, so okay na siya. So tinesting ko na, kita nyo medyo nawala-wala yung mga likabok niya kasi nilinisan ko yung body niya kahit pa paano. So, okay na to mga ka-J-Lovers, thank you very much. Sana na-inspire kayo sa mga ganitong ginagawa natin. So, kahit medyo mahirap pero ginagawa pa rin natin kasi talagang mabusisi pag ganito lahat, almost lahat na kasi tatanggalin mo yung mga kalawang, mabusisi na. So, okay na to, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.